Good afternoon. Good afternoon. Rainy afternoon to each and every one of you. So, today is June 6, 2024, araw ng Thursday. No? So, June 6, araw ng Thursday. So, sorry kahapon, no? Hindi ako nakapag-video podcast. Hindi ako nakapag-video. Meron kasi kaming activity kahapon. Kaya, busy. Anyway, ano ba activity namin kahapon? So, gaya ng sinabi ko sa inyo last time, June is usually the National ICT Month. It's a long month celebration wherein the national branch, executive branch of the government, or the DICT, has its month-long activities. No? So, in relation sa kanilang mga activities, the local government of Palayan City, no, our local government, nag-conduct din kami ng training to support the National ICT Month. It is duly approved by the city mayor. It is maulan. Narinig niyo ba ako? Anyway, National ICT Month, ano? Again, nag-conduct kami in partnership with the ICT, ano? Nag-conduct kami ng ng digital literacy training. And our target audience ay ang ating mga barangay secretaries. When we say digital literacy, it is all about the productivity tools, no? Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, no? So kahapon, gaya ng sinabi ko, hindi ako nakapag-video kasi mamadali ako. Meron kasing situation kahapon kung saan sa una namin plano, we will be conducting the first day or the entire seminar doon sa doon sa DRRM building, no? Assuming that meron silang naka-ready na tawag dito generator kasi walang kuryente kahapon sa kanila. However, nung in-update nila kami, hindi daw nagawa yung generator nila, kaya wala kami generator. So mabilis ang setup. Meron naman kami mga secondary plans. Tinawagan ko yung secretary ng Liga ng Barangay, si Ma'am Ayen, asking her support, no? Baka sakaling magamit namin yung Liga ng Barangay for the welcome lang, opening ng training. Kainaman naman, wala namang event kahapon since Wednesday. Walang event and free ang Liga ng Barangay. And mahirap kasi na makompromiso namin yung quality ng training in such a way na ituloy namin yung day 1, no? Nang walang kuryente. Siyempre, itong mga treasures natin, pag walang aircon, mainit. Okay sana kung mayroong generator, okay. Tuloy-tuloy lang. However, siyempre, you have to consider the wellness of the trainees pa rin. So, I decided na we need to, just to continue the event. We have to start the ceremony. Kahit half day lang, no? Hindi kasi pwedeng ipagpaliban yun. So sabi ko, nag-decide na ako. Upon confirming na meron kaming location and confirming na walang genset, tawag ako sa team na bukas lipat tayo ng ganito, half day lang. Cancel muna lahat ng pagkain. But make sure na meron tayong ganito, ganyan. And kagandahan naman niya, it went well.
nakapag-conduct kami ng opening. Nandun yung mga VIPs, nandun yung DICT, nandun yung the secretaries nandun. So yun, natapos namin siya maghapon. So yeah, continuation siya ngayon. Nangyari, ayun, nag-start kami Microsoft Word, Microsoft Excel, then after Microsoft Excel, PowerPoint. Though it's not that it's compressed, but nag-grasp ngayon, may feedback kami, nag-grasp nila yung idea and wanting to learn more. Sabi nila, baka daw pwedeng gawing 1 week, no? Pwede naman siya, kaso the original design is June 3 to 7, but yun talaga pang 1 week talaga, pang 5 days. Kaso nga, siyempre, kinonsider din namin availability ng DICT, so nag 3 days. Anyway, hearing out those requests, we'll make sure that next time ma-accommodate namin, magawa ng 5 days and sa mas okay na venue. I'm not telling na hindi okay yung venue sa DRRM, but when I say mas okay, alam mo naman, yung mga ganyan is gusto nila sa medyo nalalayo sila. So I think wala namang problema doon. So also, nakafocus kami ngayong week na yon sa ngayong week na to sa training. And training bukas, punta ako ng region Pampanga. Meron kaming what do you call that? National Digital Challenge. Palag kung palag, ewan ko lang kung makakapasa ako doon. Palakasan nung to ng loob kung makuha natin yung ano bang meron doon. 12 pa naman yun. 12 yung start ng ceremony ng program, but start ng challenge is 1 p.m. 1 p.m. onwards, 1 to 3. So looking forward na okay yun. So and previous days, set up ng biometrics, mapasok naman. And meron na rin namang update doon, no? So yeah, I think those were my activities this week. Bukas, I don't know kung makapag-kotse pa ako kasi susunduin naman nila ako sa kaming Pampanga. Di na siguro mag-kotse. Maghihintay na lang ako sa highway, so I can spend more time with my son. Bakasyon kasi nila. So yeah, I think bakasyon ng asawa ko. And syempre, since meron ng bantay, meron ng babantay kay Charles, pwede na siyang umuwi, diba? So magiging weather forecaster na rin siguro ako ngayon. Napakalakas ng ulan. I don't know kung makikita nyo, pero kita nyo pa naman, ayun, nare-reflect kayo, no? Ayan, medyo zero visibility na siya. So sana walang bahang madaanan, sana hindi lumabog sa baha yung aking sinasakyan. Bawa naman sila atin, ginaw na di man kasing huminto. Lakas ng ulan, di pa ako manong huminto. Anyway, tapos na nga naman din ang summer, tag-ulan na. Yun, problema ko naman yung sa bahay. Tubig na biglang mga nangabutas dahil nga doon sa tuyo at yung ngero. Tsaka nag-clog na yung catch basin namin. Yun ang tatrabahuhin ko pala bukas. Trabahuhin ko bukas yun.
Doon nagawa ko na siya ng paraan yun, kaso nga, hindi ko na natuloy-tuloy yung pat niya. Yung tugon niya sa kabilang lote. Anyway, it's life. I have to deal with it mamaya. But today, suntuin ko muna yung mag-ina ko, no? Sa kanilang bakasyon. Umuwi sila kasi, diba? Wala kasing kuryente nung hapon nga, walang kuryente, kaya umuwi sila na maaga. Anyway, I think that's good for today. So, ang video na to, good for 2 days, no? 2 days na siya, hindi ko pa na-upload. Anyway, ito so pa. Magyayabang lang din ako, no? Meron kasi kung 2 months ago, I decided na magpalit ng tiyan, no? So, nanood ako sa TikTok. And, alam mo yung dad bod, di ba? Yung dad bod na medyo malaki yung tiyan. So, nag-TikTok ako, ganyan. Nagbasa-basa ako. May finalaw ako mga creators, influencers. So, inaral, yung mga kinukwento nila, hindi ko naman totally susundin unless it is scientifically proven. So, ginawa ko siya. No? I think, I'm not an expert, but the bottom line here is kaya meron tayong love handle na tinatawag or tummy or belly fat. It is because of stored fat, because of sugar, no? Sugar. Yung sugar kasi merong dalawang klaseng sugar, no? Na yung kasing sugar na yun nagko-convert sa energy. Yun nagpapa-work sa atin, no? So, ang idea doon, you have to make sure that your sugar is para lumit ang tummy mo, no? Mas marami kang na-intake na mas konti yung na i-intake mong calories or sugar or energy. Marami. Para mag-burn yung fat mo, yung sugar mo, no? For example, ang default na calorie intake mo, for example, is 1,000. Dapat ka mag-calorie deficit. So, paano yun? Kung 1,000 ang average mo sa isang araw, pwede ka mag-800 lang. So, yung 200 na kulang, yun yung fat na susunugin. So, pag nasunog yung fat, unti-unti yan, liliit yan. No? Paano po pagka manghina kami? Usually, para hindi ka manghina, ang gagawin mo, kumain ka ng protein sa mga muscle. Muscle yata, of course. Anong kailangan mo? Protein, calorie. Kasi hindi naman pwedeng magsunog ka ng sugar ng taba nang hindi ka nagbi-build ng muscle. Or tabagay, meron kasing cutting and merong bulking. Yung cutting, wala kang workout pero nagbabawas ka ng fat. Yun yung cutting na tinatawag. So pag nag-cutting ka kasi, parang magmumukha kang lampa, payat. Yung nag-oomad, manipis na ganito, ganyan. Yun ang cutting, na walang kasamang workout. So ang ginagawa ko, cutting na merong semi-workout. So paano yun? Actually, ang ginagawa ko, sa gabi pala. Sabi kasi nila, sa napanood ko, mas nagbi-build down ng muscle pag nakatulog ka o nagpapahinga ka. So, the best way, sa tingin ko, is sa hapon o sa gabi, push up ka, ganyan. Yeah, nag-push up ako, ganun ako. Yeah, so yung ginagawa ko. And also, tinatarget ko nga kasi tong core ko, yung belly fat. Para nang sa ganun nga, ay makat na yung sugar, mabawasan na yung fat, at the same time mag-build yung muscle. So yun lang naman ang ginagawa ko. After 2 months yata, no, lumit yung tiyan ko, and napansin nga ni Mayor na umapet daw ako ganyan.
Ayun, that's an achievement, no? And also, tama yung sinabi nila, pagka nagpapayat ka, huwag kang tumitingin sa timbangan. No? For example, ang 70 kilos ka and nag-cutting ka. Ang magiging validation mo para malaman mong pumayat ka is yung size nung damit mo, syempre. For example, kung dati putok na putok yung katawan mo sa ganitong damit, and after some time is medyo maluwag na, yun ang validation. Huwag mong titignan yun sa sa weighing scale. Kasi for example, 70 katulad ko nung ginagawa ko, nagkakat ako ng pagkain, pero nag-workout ako. That doesn't mean na nag-workout ako, nagkakating ako, bababa yung timbang ko. No, hindi pala ganun yun. Kasi yung nabibuild na muscle, yan, yabang, ano? Yung nabibuild na muscle na yan, may muscle mass yan. May mass yan, may bigat pa rin yan. Kaya, yung 70 is 70 kilos, so nung na 70 kilos ako, with fat, ngayon 70 kilos ako, yung fat ko, napalitan ng muscle mass. No? But, again, the validation that I have is, unang-una, ito ang damit ko. No? So, paano yun? Kung dati hindi ako nakapagtakin, kasi pag nagtakin ako, alam mo na, kitang-kita yung tiyan, yung bakat ng bilog na gano'n, no? Ngayon, wala na. Nakapagtakin na ako, medyo mayabang na ako, nakapagtakin na ako. So, yun ang validation ko, no? Sabi na, mapayat daw ako, pero same pa rin naman, I think, same pa rin. Wala naman nagbago, diba? Tapos kung dati nahiya ako mag-expose ng muscle no? Dati nahiya ako mag-expose ng ganito Pero ngayon medyo malakas na loob ko kasi diba? Pero ngayon nga wala na akong workout Pero I think since na-experience ko na medyo I can now say na kaya kong gawa ng paraan. So ano ba yung kinat ko na pagkain unang-una? Hindi ako nag-rice. Kasi carbs yun Para bang yung para bang yung kanin is parang pandesal. May ka ng pandesal, hangin lang yung laman. So, ganun yung kanin. Kakain ka ng kanin, feeling mo busog ka, pero yung nutrients na meron siya, hindi siksik. No? So, pinalitan ko yung kanin. Na totally pinalitan, Paminsan-minsan, nagkakanin pa rin naman ako. Pinalitan ko ng una, tatlo yan. Saging, patatas, kamote. Alam mo dati, nung kumana ko niyan, ang diskarte ko, puro ako steak. Kasi yung steak, yung mga meat, red meat, mga meat products. Not processed, no? Yung fresh na mga meat. Piniprito ko siya. Then pagka-prito, kailangan ko ng fiber, so may baon ako mga lettuce. So hindi ako nag-uumagahan. So paano ba? Let me share with you my routine before, no? Hanggang sa nagbago pa rin. Una, ang kain ko ay for example, ang huling kain ko ay alas 7 ng gabi, 7 p.m. After ko kumain ng start ko ng 7 p.m. no. Tapos ko 7:30. So after ko kumain ng 7:30, tayo ako, 30 minutes ako nakatayo. Para bago ako matulog, nakababa na yung kinain ko. So 30 minutes ako nakatayo, 8 tulog. Ano yun? Sabay kasi ko, sanay ako na matulog na maaga. So pag higa ako, 8, disiplina lang. Tulog ako. Ang gising ko na niya, 4. Pag gising ko ng 4, luto na ako ng breakfast ko. So ang breakfast ko before, prito ako ng pork chop, prito ako ng
Basta karne, magprito ako ng karne. Pwedeng manok, pwedeng baboy, pwedeng beef. Kung kahit ano dyan, kasi may mga protein yan. Usually, prito. Ginagamit ko mantika, coconut oil. Okay, fix tayo dyan, ha. Luto ako. After nung karne, either scramble ako ng itlog or prito ako ng dalawang sunny side up. Dalawa. Scrambled, sunny side up, or boiled eggs. Dalawa yon, baon ko. Bahala ka kung anong klaseng luto. Kaya rin nun, baon ako ng lettuce. Bahala kung kahit gano'ng karaming lettuce. Kasi, fiber naman yun eh. Wala nang problema dun eh. Kahit gano'ng karaming lettuce, then, 2 perasong kamatis. And then, minsan yung itlog, haluan ko ng patatas, minsan haluan ko ng saging, minsan haluan ko ng kamote. Yan lang yun. Baonin ko yun. So, natapos ko mag-prepare ng alas 6. So, gayak na ako. Pag may time pa ako, ayan, papawis ako. Either 2 sets ng push-up, 2 set na 10. 2 set na 10, edi 20. Push-up, then since ang target ko nga kasi is yung core ko, marami naman sa YouTube nito. Tagalawang set ng iba't ibang, sabi mo ng 5 exercise na target yung core na tagalawang set. So sabi mo ng 5 na tag sa 10, pali 100 yun, 100 mong beses, 100 pesos, no? And then jump in place, mga 3 minutes. Hindi ako nagbibilang, dapat time 3 minutes. And also aside from that, jog in place. Jog in place. Basta after nun, meron nga kasi tayong sa katawan, ano? Push up, meron pa diamond, meron pa ganyan, meron pa ganon. 3 set ng push up na 3 type of push up na tagalawang set. So may 60 ka na doon. Push arm, chest, core, sit ups. 2 set na tag 10, di ba? Kasi hindi naman ako hardcore na dapat ganitong buwan okay na. No? Ba't ko mamadaliin? Just enjoy the process. So pangalawang buwan ko na. Anyway, yun lang naman yung routine ko. Then, so gaya ko, ligo ako. And hindi ako naliligo ng maligam-gam. Ano, pagkayari kung ang style ko kasi bago ako after ko magpapawis, tagak yung pawis ko, naliligo ako kagad, no? Yung kasi nakasanayan ko, pag napapawis ako, ligo ako agad. I don't know kung okay siya or masama, kasi pasma daw, no? Kasi nung nagba-basketball kami, basketball player kasi ako noon, sabi nila na mas okay daw maligo ng pawis ka. Ay wala nang problema sa akin, okay naman. For 2 months yun hanggang ngayon, ginagawa ko siya. Okay naman, ewan ko, ibang basketball player may ginagawa. But anyway, so pasok ko ng 7. Wala pa akong breakfast nun. Ang breakfast ko na nun is 10 or 11. So importante rin dun yung fasting. No? So 7 ako kumain. 7:30. 7 ako kumain. So may fasting ako ng 12 hours up to 7. And extended yung fasting ko hanggang alas 10 or hanggang alas 11. So 12 plus 4, 16 hours. 16 hours yung fasting ko, 'di ba? So bakit ba may fasting ka? Pag kasi nag-fasting ka, sa 12 hours na titinulog mo, ipinahinga mo, ang susunugin nun yung kinain mo. Yung may extend na oras, yun naman susunugin niya yung fats na meron ka. So ngayon, nag-core ka, exercise. Sunog yung pag napagod ka, maghanap ka ng energy. Tapos nag-fasting ka pa. So yung sunog ng taba mo,
Yung kasing source of energy, yung taba mo eh. Yung fat, magko-convert siya sa energy. So, kung napagod ka, nagsunog ka ng fat, and napagod ka, nag-fasting ka pa, so, double kill ka agad yun. So, if you are not, kung mabigla ka sa 12 hours, sa 16 hours na fasting, wag mong gagayahin. But, ako kasi, nasanay naman ako, tinatansya ko naman sarili ko. Noong una nga, 10 a.m. ako nagbe-breakfast. Kaso extend ko pa, 11 para, yun ay brunch ko, breakfast and lunch. So, pagdating ko ng 11, yun na. Unang-una kong ngangat-ngatin dyan, yung protein. Bakit protein? Para hindi pa rin mag-focus yung katawan ko sa pag-absorb ng energy sa protein, sa muscle build-up. Tapos, tsaka less na kasi yung carbs nga. Meat, kamot. So yun, bahala na nga, di ba? Kasi hindi na ako nag-rice, wala akong binabang rice. Nag-start na ako. So, gaya na ako ng 11 or 10, ano. After nun, basta busog ako. Kain ako ng ilang slice na bacon yun. Baon ako halimbawa ng 3 thigh. Basta. Yung 1 kilong manok. For example, yung 1 kilong 1 kilong baboy. Tatlong lutuan yun. 3 lutuan yung ginagawa ko doon. Yung 1 kilo, 3 harapan. So, 3 araw ka ng bawon yun. Siyempre, meron naman ng itlog, diba? May itlog namang nilaga, prito, or nilaga or prito, diba? So, yun lang. Pagdating ko ng hapon, kain ulit ako ng 7. Yun lang na may routine ko, tapos papawis. Yun. Nakita ko yung improvement after a week. Paano ko nasabing after a week? Kasi hindi ko chine-check yung timbangan, but yung damit. Tsaka alam mo yung may reflect pagka naggagaya kasi ko yung araw, may reflection yung nabubong muscle katulad yan, no, di ba? Push up yan. Medyo mayabang, no? Pero dito wala eh. Hindi kasi ako nagbi-build dito. Puro ko triceps sa likod. Pero daring tayo dyan. Wala problema dyan. So, yun nga, naikwento ko lang naman kasi nga, dahil napansin nga ni Mir na medyo pumapet-pet na wala na akong I'm not totally na walang belly fat. Meron siya. Pero hindi na siya ganun kapansinin, di ba? Kasi dati talaga naman. Ngayon, kaya ko na kumain ng walang kanin. Kaya ko na. But, paminsan-minsan, for example, half rice, diba? Yung carbs kasi hindi mo kailangan sa katawan. Not totally hindi kailangan, but sabi sa nabasa kung kailangan ng katawan mo is calories, protein, fiber. Yan. Source mo ng protein, meat. Source mo ng fiber, vegetables. Source mo ng calories. Yung yun naman kasing mga meat, fiber, yung mga kinakain mo, yung makasama ng mga calories yan. Yun lang yun. So, I think okay na. That's all for today. Nakapagtakin na nga ako kaya medyo mayabang ako eh. Tsaka yun, may nabubuo na ng ganyan. Dati wala yan. Diba? Improvement yan. Sa kabila. Meron din sa kabila eh. Diba? Ito. Pero dito, yung biceps, meron din naman, pero hindi siya ganun ka-expose. So, I think okay na yan. That concludes my video. Naikwento ko pa yung, I don't know if yung compliment ni Mer na namamahit daw ako. So again, thank you very much for watching. No? I'm Oscar. This is Millennial Memo.
Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Yeah. So, thank you very much for watching. See you again. I think tomorrow. Wala. Siguro bukas. Kasi Pampanga ako bukas. Yeah. See you again. Bye.